Marami ang nagulat sa lumabas na balita na di umano'y na maalam na ang convicted party list representative na si Franz Castro. Ito nga daw ay matapos atakihin dahil sa saya nito nang malaman na na-impeached na si VP Sara Duterte. Ngunit ayon sa kaanak ni Castro, sinugod lang umano ang kongresista sa ospital matapos nga daw na tumaas ang blood pressure nito at sa ngayon daw ay patuloy pa rin itong nagpapagaling. Samantala, narito naman ang video kung ano na nga ba ang latest update sa impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi naman mananalo yan si PBBM kung hindi rin kinampanya ni Inday Sara at sila na may aminado na talaga naman kaya nila pinakiusapan ang ating VP Sara na maging VP ni Presidente Marcos, mahihirapan silang talunin si Leni dahil hindi naman nila makukuha yung boto sa Visayas at Mindanao kung wala si VP Sara. At ang duda ko nga, yung mga nakalaan na eleksyon, ang totoo niyan, baka tinulungan pa nga ni VP Sara itong si Leni dahil inamin na yan doon sa hearing minsan na tinulungan din niya itong Risa Ontiveros doon sa eleksyon kung saan finally nanalong Risa Ontiveros. No? Alam niyo naman kasi babae, kapwa babae, nagtutulungan. So kung talagang hindi tumakbo si VP Sara, chances are baka ang sinuportahan pa niya si Robredo dahil babae nga lang. No? But anyway, dahil nga po ang pinakamalaking issue ngayon ay impeachment, at ako naman po ay abogado, veterano sa impeachment, 3 impeachment laban kay Gloria Macapagal-Arroyo at 1 impeachment laban kay CJ Corona, ang pag-usapan natin ngayon ay ang impeachment. Unang-una, ang unang-unang dapat nating masiguro yung mga 215 na lumagda ng impeachment complaint ng mga miyembro ng mababang kapulungan ay personal na humarap sa Secretary General at nanumpa na sila nga ay nagsasampa ng ganyang complaint laban kay Vice President. Bakit? Kasi nakasaad yan sa saligang batas na para umusad ang isang impeachment complaint, dapat ito ay simulan ng isang complaint na inendurso ng isang kongresista at dumaan sa proseso sa Committee on Justice na sufficiency of form and sufficiency of substance. Pero merong pamamaraan para ma-fast track yan. Kung ang isang impeachment complaint ay na-endurso ng at least 1/3 ng mga miyembro ng Kongreso. Pero ang sabi ng ating saligang batas, it has to be a verified complaint. So kinakailangan siguruduhin talaga ng Kongreso na lahat ng nakapirma dyan ay pumirma nga. Hindi po pwedeng e-signature, hindi po pwedeng for dahil ang requirement is verified complaint. So yan ang unang-unang gagawin ng Senado, no? Bilang isang impeachment court. Siguraduhin na talagang lahat ng nakalagda ron ay personal na humarap sa SecGen at lumagda ng impeachment complaint. Now, ang tanong, kung meron ngang 1/3, at ang 1/3 naman is 100 plus lang, no? Ang lumagda ay 215, no? Ang tanong, ano mangyayari niyan? Isinumitin nila yung impeachment complaint nila sa Senado on the absolute last day ng Kongreso bago nag-recess. Ang balik nila ay December 2. Well, nauna ko nang linathala sa aking Facebook na wala nang magagawa. Kinakailangan antayin ng February 2 bago makausad itong impeachment sa Senado. Bakit? Kasi nga, importante na kapag ang Senado ay uupo bilang isang impeachment court, kinakailangan sila manumpa bilang impeachment judges at i-aproban ang rules ng impeachment court. Ang impeachment po kasi ay hindi legislative process. Yan ay karagdagan katungkulan ng mga senador gaya ng katungkulan nila na maging Board of Canvassers sa posisyon ng Presidente at Vice Presidente kada eleksyon. No? So bagamat yan ay katungkulan ng Senado, hindi po yan legislative function. Hindi yan batas na sumusunod dun sa rule na kinakailangan may 3 readings. No? So kaya nga po kinakailangan manumpa sila sa katungkulan dahil ibang katungkulan ang papel na gagampan ng Senado bilang isang impeachment court. Pero bago ka manumpa at bago ka mag-approve ng rules, kinakailangan merong plenary. Hindi ka naman po pwede mag-plenary nang naka-recess na, no? Dahil ang rule is hindi po pwedeng mag-plenary action ang dalawang kapulungan kung hindi sila nagkakasabay na nagkakaroon ng plenary. At ang plenary pag-recess na ay po pwede lang magkaroon kung merong request ang presidente. Pero nakasaad sa ating saligang batas na yung request for emergency session ay only for urgent legislative matters. At gaya na aking sinabi kanina, hindi naman po legislation ang pakay ng impeachment court.
Ang sabi ng Korte Suprema doon sa kasong hinain ko, no, Roque versus sa House of Representatives, yung pagtutol namin sa impeachment dati ni Chief Justice Davide, ang impeachment ay sui generis. Hindi siya legislative, hindi rin siya judicial, sui generis, somewhere in between. They sit as judges but in their capacity as legislators dahil sila ay hinalal ng taong bayan. So, talagang kinakailangan mag-antay ng June 2 para umusad ang proseso. Una-una, pagbalik ng June 2, dahil meron ng plenaryo, po pwede na silang manumpa bilang impeachment judges. At pangalawa, po pwede na nilang approbin yung kanilang rules as impeachment court kasi hindi ka naman po pwedeng magkaroon ng isang proceeding na walang rules. Ang tanong, paano yan? Matatapos na ang termino ng 19th Congress sa 30 June. At pagdating sa Senado, ibig sabihin yan, kalahati ng mga senador ay mawawala na ng termino, no? At magkakaroon ng bagong 12 na meron na namang fresh term for 6 years. Well, sa tingin ko, ang mangyayari dyan, kinakailangan ma-dismiss ang impeachment complaint. Bakit? Well, alam niyo po, may dalawang desisyon doon kung sa issue na kung ang Senado ba ay continuing body or hindi. Yung isa kasi sinabi na ang Senado ay isang continuing body. Kasi nga, at any time, merong 12 senador na nakaupo dyan. Dahil ang termino nga ng ating mga senador ay 12 years each, pero 3 years apart. So, at any time, meron niyang 12. Hindi po pwedeng mabakante. Pero yung 12 yon, walang magagawa. Bakit? Kasi nakasaad na ang desisyon ng Senado dapat merong quorum. And ang quorum is 50% plus 1. Since wala nga, bakante yung 12 na mga senador, hindi po pwedeng magkaroon ng quorum kung 12 lang ang natitira. Now, of course, hanggang June 30, may 24. Pero ano mangyayari pagtapos ng June 30 na na-expire na yung 12? Well, sa tingin ko, kung gugustuhin nila, po pwede silang magdinig ng kaso from June 2 to June 30 na merong 24 senators. Kinakailangan magkaroon sila ng desisyon by June 30. Bakit ko sinasabi yon? Kasi sabi naman ng Korte Suprema, kung yung issue naman ay yung validity ng mga arrest warrants na in-issue ng Senado dun sa mga tingin nilang nagsisinungaling sa Senado, ang validity ng mga arrest warrants niyan ay hanggang dun lamang sa pagkatapos ng Kongreso kung saan in-issue yun. So in that sense, hindi continuing body ang Senado. Continuing body lang siya by way of legal fiction na hindi nawawalan ng tao ang Senado, hindi gaya ng Kongreso na pag natapos ang termino talaga, bago na talaga lahat, no? Dahil lahat ay magkakaroon ng fresh start ng June 30 noon time. So legal fiction yon na talagang hindi mawawalan ng 12 senador pero for purposes of legal effectivity, hindi continuing body ang Senado pag natapos na ang termino ng isang set of senators at matatapos ito sa June 30 of 2025, panibagong kongreso na yung susunod. Ang tanong, dapat bang dinggin ng susunod ng kongreso ang isang impeachment complaint na nasimulan pero hindi natapos sa previous congress? Hindi pa ito nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. At hindi ko lang alam kung ito'y nangyari na sa kasaysayan ng Estados Unidos, titignan ko. Pero ang tingin ko, dahil dun sa konsepto na ang buhay ng isang kongreso ay hanggang June 30 lamang, hindi po pwedeng buhayin muli itong impeachment complaint nito kung hindi makadesisyon ang 19th Congress Senators by June 30 of this year. Dahil pagdating ng June 30, 12 noon, ibang kongreso na yon. So kinakailangan ang Kamara de Representante maghain muli ng panibagong impeachment complaint para maaktuhan ng Senado ng 20th Congress. Tanong, hindi ba po pwede na yung impeachment complaint ay kaparehong sinampa nila sa Senado? Hindi nga po eh. Kasi ang sabi ng Korte Suprema, tapos na yung 19th Congress Senate sa June 30 of 2025. Ang kinakailangan, mag-file sila ng bago. Ngayon, meron din tayong rules sa saligang batas na hindi po pwede na 2 beses ka magpa-file within 1 year ng impeachment laban sa isang impeachable officer. Kasi kapag pinayagan mo yun, wala nang gagawin yung impeachable officer. Kung hindi, magdepensa. Sa tingin ko, hindi na po pwedeng i-refile sa taong 2025. Dahil kinakailangan mag-antay na sila ng 2026 bago sila maghain ng bagong impeachment complaint. So, bokya talaga sa tingin ko ang Kamara de Representante.
I agree with Senate President na hanggang June 2, walang magagawa ang Kongreso. Siguro during the recess, pwede nilang ayusin yung rules, pero aadapin nila yung rules pagdating ng June 2. I agree with him na po pwedeng umupo ang impeachment court ang ng 19th Congress, ang Senado, until June 30. I disagree na after June 30, the new Senate can still sit as impeachment court dahil tapos na yung Kongreso ng 19th Congress. Bago na yan. Kailangan mag-refile, but it cannot be done in the same year of 2025 dahil dun sa bar, one-year bar against multiple impeachment proceedings. Ang term dyan, at ito nga yung pinag-awayan namin dun sa kaso ni Chief Justice, is one-year bar against initiation of an impeachment complaint. At ang sabi dun sa kaso nga ng Roque versus sa House of Representatives, yung initiation is when it is endorsed. When it is endorsed to Congress, no? That's when an impeachment complaint is initiated. Okay? Now, yun yung initiation, pagsimula. Pero ang decision syempre kung meron ng impeachment, ay yung decision ng Kamara kung isasampa nga sa Senado. Iba pa yun. So, ang tingin ko, doomed from the beginning na itong impeachment complaint, not because of a technicality, it is because of the Constitution itself, which says na kinakailangan nga, it is an impeachment court that must sit in judgment, pero importante nating intindihin na ang Senado naman nagbabago rin as the Congress of the Philippines changes, no, from 19th to 20th. So yan po yung mabuting balita sa mga sumusuporta kay Inday Sara. Again po wala pang desisyon ng Korte Suprema sa Pilipinas tungkol dito. Kaya lang ako, ina-apply ko lang yung desisyon ng Korte Suprema doon sa validity ng arrest warrants because of contempt. Kung ang validity ng arrest warrants ng Senado is good only until 30th of June when the current Congress expires, bakit yung authority nila to sit in judgment as an impeachment court will go beyond June 30, di ba? Yung pag-issue ng arrest warrant, that is, well, legislative in character, intended to preserve the institution itself, pero coercive process din yan, di ba? So sa akin, sa tingin ko, parang quasi-judicial in a sense yan, although it is generic as a legislative function, in the same way na generic din yung pag-upo ng mga senador bilang impeachment court judges. So, tingnan po natin kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema. Pero kung ako ay kabahagi ng legal team ni VP Sara, yan ang unang-unang lilinawin ko sa Korte Suprema dahil meron talagang dalawang kaso na nagsasabi na the Senate is a continuing body and the Senate is not a continuing body for processes issued by the Senate. Abangan natin ang desisyon ng Korte Suprema. Ating pananagutin kung kaninong makating kamay yung nagpuno ng mga patlang, ng mga blanco dyan sa Bicameral Conference Committee report. Hanggang ngayon, palaisipan, babae ba yung may makating kamay na yan? Lalaki ba yung may makating kamay na yan? Grupo ba sila? Marami ba sila? Malaman natin na bukod ba dito sa Bicameral Conference Committee na tinatawag na third house or third chamber, meron pa bang fourth house or fourth chamber na higit makapangyarihan sa mababang kapulungan at sa Senado? Sapagkat hinayjack po nila yung proseso, yung tamang proseso ng pagpasa ng budget. Kaya po kahapon ay naisumite na po yung ating sulat diyan sa Secretary General ng House of Representatives. Ito po yung kopya. May tatak po ito. At ang tema po ng ating sulat na inihain sa Secretary General ng House of Representatives, hinihingi po natin yung komposisyon o yung pangalan kung sinong bumubuo nung sinisisi nilang technical working group o technical staff ng mga House of Representatives Committee on Appropriation. Bakit po ito mahalaga? Sapagkat matatandaan ninyo, sinisisi ni Stella Kimbo na ito po ay pinuno, yung blanco ay pinuno nung mga technical working group, yung mga miyembro o pinuno nung technical working staff, yung mga kaawa-awang empleyado na alam ko yung empleyado ng House of Representatives, kayo po yung matitino, mararangal, honest, yung miyembro ng technical working group. Subalit kinakailangan ko lang hingin ito bilang proseso sa aming pagbubuo ng kasong kriminal laban diyan sa kung sino man
yung mga nakialam dito sa ating budget sapagkat hindi po katanggap-tanggap na 6.325 trillion pesos na pera nating mga Pilipino ay pinaglalaroan lamang ng iilang elitist at corrupt na politiko. At bukod po dyan, sumulat din po tayo. Yung sa House po ay natanggap ito kahapon ng 11 o'clock ng umaga. At yung doon naman po sa Senate Secretary, kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., sumulat din po tayo na humihingi din po ng mga pangalan, ito po yan, ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at hinihingi po natin ito para naman makita rin natin sino ba yung bumubuo ng Technical Working Group ng Committee on Finance ng Senado. Dahil nga sinisisi nga nila yan Natatandaan nyo yung isang senador na naguhugas kamay, hindi raw po niya nabasa at hinayaan na lamang niya yung mga staff niya magpuno ng mga blanco. Kaya nga sabi natin, i-demote mo yung sarili mo, i-promote mo yung staff mo. Ikaw ang maging staff, sila ang maging senador. Total, hindi mo ginagawa yung sagradong mandato ng iyong tanggapan bilang senador na pahalagahan, bantayan at susuriing mabuti yung pera at kaban nating mga Pilipino. Ganon din ang ating mga abogado ay nag-file po ng motion kahapon at kanina diyan po sa Korte Suprema. Hinihingi po ng ating mga abogado na makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po ibig sabihin nun? Humihiling po yung ating mga abogado sa Korte Suprema na utusan ang Senado at ang Kongreso, lalo na ang Kongreso, yung mababang kapulungan, yung House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill. Sapagkat kausap ko lamang kanina si Congressman Sid Ungab, yung aking kapwa petitioner, at maisog na kinatawan ng 3rd District ng Davao, si Congressman Sid Ungab. Hanggang sa ngayon, ay wala pong maipakitang enrolled bill ang mababang kapulungan. Humiling na po tayo sa Korte Suprema, mag-issue ng subpoena para ilabas yung original copy ng enrolled bill. Ito po yung ating motion. I-final din ito kahapon. So tuloy-tuloy po yung ating kaso, hindi po natin pinababayaan ito at ating patuloy na pinasisinungalingan yung sinasabing itong usapin sa budget ay political lamang. Hindi po. Criminal po ang pinag-uusapan natin. Hinahanap natin kung sino yung maaari na nating kasuhan ng criminal case sapagkat isa pong falsification of legislative document, isa pong usurpation of legislative authority. Ilan lamang po ito bukod pa sa violation of RA 319, yung tinatawag po nating anti-graft law, ang ginawa nila dito sa hindi makatarungan at unconstitutional na pagpasa ng ating 2025 budget. Binabalik ko po ang usapin sa budget sapagkat ito po ang tunay na issue, hindi po yung impeachment. We're going to tackle as well the impeachment. At kanina nga nagpahayag na si Vice President Inday Sara Duterte, God save the Philippines. Tama po yun, God save the Philippines, at kayo po ay katulong natin sa paglalaban dito sa maanumalyang ginagawa nila sa Pilipinas. Ninanakaw po ang pera nating mga Pilipino. Hindi po natitigil dyan. Bukod sa pera at kaban ng yaman nating mga Pilipino, pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin din nila. Nagyayabang ang mababang kapulungan, halos magti-300 na raw po na kongresista ang pumirma dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At alam po ninyo, yung 300 na yan, wala po yan. Sapagkat ninanakaw nila ang sagradong mandato ng 32 milyon, ulitin ko 32 milyong Pilipino na tumangkilik at nagtiwala kay Inday Sara Duterte para maging pangalawang Pangulo nating lahat. Ninanakaw po ito ng iilang elitistang mambabatas. 300, lagay mo ng 300 silang pumirma riyan, o less than 300. 300 na elitistang mambabatas ang ninanakaw ang posisyon ng pangalawang Pangulo sa 32 milyong Pilipino
na malaya democratically, lawfully, legally, and constitutionally elected Inday Sara to be our Vice President. So ito po ang ating bantayan. At uulitin ko, babalik ko po kayo sa sentro, ang ginawa nilang impeachment case laban kay Inday Sara ay isang malaking distraction. Linalansi po tayo, linalayo sa higit na malaking usapin, yung unconstitutional 2025 budget. Sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, sa huli, ang tagumpay ay ang sambayanang Pilipino. And I agree with her. At yung kanyang sinasabing panawagan, God Save the Philippines, lahat po tayo kumilos. Lahat tayo kumilos. Nakakatawa, meron pong basihan doon yung insurrection sa impeachment sa kanya. Meron pang sedition dahil daw siya nagsalita sa isang rally na nagpapahayag ng kanyang saloobin laban sa napakaraming katiwalian na ginagawa ng Marcos administration. Wala pong insurrection doon. Ang insurrection po ay may mga armadong tao na sa kalsada na nananawagang pabagsakin ang gobyerno. Meron na ho ba kayong nakitang may armas na nagrarally diyan sa kalsada na nananawagan na pabagsakin ng gobyerno? Wala rin pong sedition doon sapagkat meron na bang isang malaking kaguluhang naganap at ang sinisigaw ay patalsikin si Bongbong Marcos. Ito po yung mga elemento ng kasong insurrection at sedition. Makikita natin na talagang hindi pinag-aralan, hindi naman natin sila talaga asahan dyan. Talagang winawalang hiya po nila, linalapastangan at sinasalaula ang rule of law. They do not uphold, they do not respect, and they do not defend our Constitution. Yan naman o, ang advokasya sinusulong at hinihingi ng hakbang ng maisog. We have always been calling for the upholding, the respect, and the defense of our Constitution. Yan ang ating hinihingi. Kaya Van Laces Laquinta, tama ka Van, 32 million Filipinos na pumili at bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte laban sa 215, tawagin na natin sila mga AKAP boys. 215 na AKAP boys or Ayuda boys. Hindi po sila pumirma sa ngalan ng prinsipyo. Sila po ay pumirma sa ngalan ng AKAP at AIX. Si Zermizak Nicosia. Pumirma lang ang mga buhaya dahil sa pera. Kay Miriam ay Hirose. Nililihis tayo Miriam, kaya wag tayong pumayag. Binabalik kong usapin, sinisentro ko uli dito sa na maanumalyang 2025 budget. Kaya payakap nga, Senator Vic, ipagpatuloy po ang kabutihan mo para sa bayan natin, para mawala ang mga buhaya at mag-iingat po kayo. Tama po yun. Marami pong nagpapaalala sa akin na dagdag ingat at baka meron tayong mga banta sa buhay. Alam po ninyo, ang proteksyon ko ay kayo. At pinasisimple ko at I'm trying to simplify itong mga importante at tila malalalim na usapan para lahat po tayo ay bahagi at maging bahagi, marinig po tinig ninyo dahil ito po'y usapin hindi lamang ng mga nasa gobyerno, hindi lamang ng mga nasa politika. Usapin po ito ng bawat Pilipino sapagkat pera ninyo ang pinaglalaroan ng mga tiwaling mambabatas. So ito nga po, itong transmitted na yung articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bagamat ito po ay isang diversyon, nais ko lang pong ibahagi sa inyo yung aking personal na opinion bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog. Alam mo ninyo, ang trinansmit nila ay yung 4th impeachment complaint. Yung pang-apat, hindi ba't naririnig ninyo lagi na pagka ang impeachment ay within a period of 1 year, isa lamang ang maaaring proseso? May period po iyan eh. Ano na po nangyari doon sa unang 3 impeachment complaint? Bakit inuna yung 4th impeachment complaint? Sasabihin nila kasi nakakuha na ng higit sa 1/3. Wala po tayong debate ron. Pero titingnan po ninyo yung date. Tingnan nyo yung date kung kailan final. Tingnan ninyo yung oras kung kailan final. Certainly, absolutely, I'm sure, nauna po yung complaint 1, 2, 3 bago yung 4. Bakit naunang itrinansmit yung pang-apat? Yan po ay paglabag doon sa constitutional process. Kinakailangan, unahin mo yung number 1.
yung number 2, yung number 3. Hindi pa po nila nadirinig yun. Hindi pa nila nadedesisyonan pagdating sa form and substance. Kaya po ako, sa aking pananaw, ay hindi po ako naniniwala na tamang proseso yung 4th complaint ang kanilang na-transmit agad-agad sapagkat meron pong naunang 3 complaint. Kinakailangan muna kanilang tapusin at bigyan ng tamang disposisyon yung complaint 1, 2, and 3 bago ninyo talakayin yung 4th. But be that as it may, na-transmit na nga po ito sa Senado. Ang akin lamang, tinatama lang natin yung proseso. Ako'y naniniwala na hindi tamang nauna yung 4th complaint. 4th nga pang-4 nga Anong nangyari sa complaint 1, 2, and 3? Malinaw sa ating saligang batas. Sa loob ng period of 1 year, isang impeachment complaint lamang ang tatalakayin. Meron pa hong 1, 2, 3 bago yung 4 Bakit yung 4 ang inuna? Tinalunan yung 1, 2, and 3. Nauna po sila pagdating sa oras, pagdating sa petsa. Dapat inuna ho muna yung 1, 2, and 3. Again, babalik tayo. Ito po yung malaking diversyon para mawala ang init, para mawala ang usapin dito sa maanumalyang 2025 budget. Kaya binabalik ko po ang usapin dyan. Kaya Van, sir, ano pong update sa SC about the 2025 budget? Kagaya po nung nasabi ko kanina, naglabas na po ng kautusan ang Korte Suprema. Inaatasan ang Senado, ang mababang kapulungan at ang tanggapan ng Pangulong sumagot doon sa ating demanda laban sa constitutionality o kini-question ang constitutionality ng 2025 budget. Ito po'y linabas nila, I think, nung Wednesday. Naglabas po ng kautusan ng Korte Suprema, binibigyan ng non-extendable 10-day period ang Senado, ang House of Representatives at ang tanggapan ng Pangulo na sumagot doon sa ating demanda laban sa 2025 budget. At ganun nga din yung nasabi ko kanina, sumulat na po tayo sa Senate Secretary at dyan po sa Secretary General ng House of Representatives. Hinihingi po natin yung mga pangalan ng mga empleyado ng Senado at ng House of Representatives na bumubuo doon sa tinatawag na Technical Working Group o yung Technical Working Staff. Para nang sa ganon, mabuo po natin yung ating pagbibuild up ng kaso at masampahan na po natin yung mga pumirma ng Blankong Bicameral Conference Committee report at kung kaninong makating kamay yung nagsulat ng mga halaga doon sa patlang o blanko na iniwanan po ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Pananagutin po natin yan. At sumulat na rin po tayo dito sa Korte Suprema, nag-file po ng motion ang ating mga abogado na humingi ng makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po yun? Hinihiling po namin sa Korte Suprema na utusan ang House of Representatives, Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill kung meron. Pero base sa aking pakikipag-ugnayan kay Congressman Sid Ungab, si Congressman Sid Ungab, ulitin ko 2 beses itong naging chairman ng Committee on Appropriation, 1 beses naging vice chairman ng Committee on Appropriation at naging chairman din po ito ng Committee on Ways and Means ng House of Representatives. Marunong po ito heavyweight ito pagdating sa pagpasa ng budget. Alam niya ang tamang proseso at nagkausap po kami kanina, wala hong maipakita, walang mailabas na enrolled bill ang House of Representatives Bills and Index Service. Mahalaga yon sapagkat yung pinakita po namin sa inyo mga blankong Bicameral Conference Committee report na ratified, signed, approved, and filed doon sa House of Representatives Bills and Index Service, kinakailangan pareho sila nung enrolled bill. Pag yung enrolled bill may laman, kinakailangan may managot sapagkat tapos na po yung proseso Ang gagawin na lamang doon, ipiprint na lang. Kaya hinihingi natin yung kopya ng enrolled bill na hanggang sa ngayon ay hindi nila mailabas. Kaya tumakbo na tayo muli sa Korte Suprema. Nag-request po tayo through isang motion na mag-issue ng subpinahan na yung Bills and Index Service ng mababang kapulungan, ilabas yung enrolled bill na yan. Yan lang naman ho yan
Ang usapin dito, simple. Ilabas niyo yung enrolled bill. Ibangga natin doon sa blankong BICAM report. Magkakaalaman ho yan. Ilabas ninyo yung General Appropriations Bill. Kahit yun, ipakita din ninyo, matetrace po natin yan. Tama si Pangulong Duterte. Huwag ninyong paglaruan ang transaksyong gobyerno. Napakaraming papel po niya, napakaraming kopya. Hindi ninyo mapeperpekto ang inyong krimen. Ito na nga, inahabol namin kayo sa ngalan ng transparency and accountability. So yun o yung update natin. Tuloy-tuloy po tayo. Hindi tayo magbibigay ng kahit na anong espasyo sa ngalan ng transparency and accountability. Si Christy Albert, Attorney Vic, all the way po, support namin sa inyo. Salamat. We love you. Ingat po kayo sa lahat ng kalaban. Marami po sila. Marami po sila, pero mas marami po ang sambayan ng Pilipino. Marami po kaming mga nagmamahal sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Christy Albert. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, ambulance chaser ka daw, sabi ni Cheese. Napanood ko yon. Mali lang yung tanong kay Cheese ng reporter at hindi sila nagkaintindihan. At magkaganoon pa man, I don't think that deserves even a scant reaction from me, sapagkat the real issue here is bakit ka nagpasa ng blankong bicameral conference committee report? Yan ang ating sagutin. Yung mga pumirma dyan sa Bicameral Conference Committee Report, pinakita namin yung listahan. Senador at kongresista, si Kimbo, Stella Kimbo, ang tagal-tagal nyo na dyan sa Kongreso. Ganyan ba kayo magpatakbo ng trabaho ninyo? Pumipirma kayo, nag-a-approve kayo ng isang panukalang batas na blanco. Yan ang sagutin ninyo. Hindi tayo mag-resort sa ad hominem o name calling. Hindi po tayo apektado dyan. Ang usapin dito, magpaliwanag kayo. Ilabas ninyo yung kopya ng enrolled bill. Pabalik-balik na kayo diyan sa Senado, pabalik-balik na kayo diyan sa Kongreso, nagkaugat na kayo diyan, umugat na yung inyong incompetence, nagpapasa pa rin kayo ng blankong final, ratified, signed, approved, and filed Bicameral Conference Committee Report. Mahiya naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Gampanan naman ninyo yung sinumpaang tungkulin ninyo bago kayo pumasok dyan sa trabaho bilang mangbabatas. Ito ho yung usapin ngayon, itong articles of impeachment na transmitted na sa Senado, alam ho ninyo, distraction malaki. Gusto nilang wag nating pag-usapan yung budget, bulilyaso po sila, na-corner sila, huling-huli po sila. Kitang-kita, unang sinabi, nagsisinungaling daw si Pangulong Duterte. Sinong sinungaling ngayon? At nung naiipit na, iba na kwento, wala raw pananagutan ng Executive Department. Akala ko ba fake news kami? Akala ko ba malisyoso kami? Bakit ngayon ang kwento nyo na wala kayong pananagutan at problema yan ng Legislative Department? Nagtuturoan na ho sila at habang sila ay naghigit na nagpapaliwanag, lalo po silang nalulubog at kinakain ng kumunoy na sila rin ang sarili nila ang gumawa. Kay Mike, Attorney, di ba may 10-day rule po sa impeachment filing before yan ipasa sa Senate? Means mali ang process. Yung 10-day po kasi na o-override yan pag nakakakuha sila ng 1/3 na pirma. Higit nga po sa 1/3. Wala pong debate ron, bigay na natin sa kanila yon. Yung sa fourth complaint, ang tanong doon, the better question to my mind, I believe, bakit inuna yung fourth, nakabinbin yung 1, 2, and 3? Nandun po sa rules yun eh. Pag may nauna, you have to first deal with the first 3. I-dispose ninyo ng maayos. Wala pa akong pandinig eh. Hindi pa dinidinig if it is sufficient in form and substance. Nauna po yung fourth complaint. Hindi pa, sa aking pananaw bilang abogado, illegal po yung ginawang proseso. Sapagkat nauna yung complaint 1, 2, and 3 in terms of the date stamped on it and in terms of the time that it was received. Kailangan first things first, unahin muna yung complaint 1, 2, 3 bago yung 4. Pero alam naman natin nanakawin nila yung pangalawang Pangulo
kay Vice President Inday Sara Duterte. Nanakawin ng 300 elitistang mangbabatas ang mandato ng 32 milyong Pilipino. Nanakawin po nila yan. Hindi lang pera natin ang ninanakaw nila, pati po ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Kay Gwen Pegon, attorney, pwede bang gamitin yung video nung Kong sa Caloocan para mapawalang bisa ang impeach? Hindi ko alam kung ano yung video na yon. Pasensya na ho kayo. Kay Nurulaji Caron Kader, Attorney Vic, meron ba kaming ipangamba sa impeachment ni Vice President Sara? Lahat po tayo dapat mangamba sapagkat nagkampi-kampi yung mga elitistang mangbabatas at yan nga ho ay nanakawin. Kita rito, lantaran, pati ang pangalawang Pangulo ay nanakawin nila. Pati yung mandato ng 32 milyon, kaya paulit-ulit ho ako 32 milyong Pilipino ninanakawan ng 300 mambabatas. Huwag ho tayong pumayag. Mag-ingay kayo, and I agree also with this statement given by Vice President Inday Sara Duterte during her press briefing this morning. Nag-iiba na ho yung anyo ng pagbibigay ng protesta. Hindi na rin po na niya, sabi nga niya, kahit kami sa Akbang ng Maisog, we do not encourage yung lalabas po tayo sa kalsada dahil alam ko ho yung nararamdaman ninyo. Pag isang araw hindi kayo nagtrabaho, wala po kayong kikitain. Pag wala kayong kinita, hindi kayo makakapag-uwi ng pagkain sa inyong hapagkainan. Kawawa ang inyong mga anak. Kawawa ang inyong pamilya. Magugutom. At hindi nyo matutugunan yung pataas sa presyo ng kuryente, presyo ng bigas, presyo ng krudo, presyo ng lahat, pati pambaon ng mga bata. Kaya naunawaan natin, sumali po kayo sa mga matatalinong diskursong ginagawa sa social media. Napakarami pong nagbibigay ng kanilang pananaw. Piliin lang po ninyo yung nagbibigay ng tamang impormasyon. Akin po dito, yung aking pakikipag-ugnayan sa inyo, hindi man po ako vlogger, hindi man po ako miyembro ng tinatawag nating new media, ako po'y ginagawa ko ang aking alituntunin bilang Pilipino, abogado maisog, bilang aking ambag sa nation building, na pasimplihin yung malalalim at importanteng usaping panlipunan para lahat po kayo ay maging kabahagi. Ipahatid po ninyo ang inyong opinion. Hindi ho kinakailangan sumang-ayon kayo sa aking pananaw, pero importante meron kayong paninindigan, meron kayong opinion, meron kayong stand. Kay Nick, buong family ko po iboboto kayo, attorney. Shout out from Cebu. Nick of Cebu, maraming salamat pati sa iyong pamilya. Kay Japs Palad, we support you, Attorney Vic and Duterte. Marami pong salamat at sa ngalan din ni Pangulong Duterte, maraming salamat sa inyo. Kay Jen Tampoli, mananalo si VP Sara dyan, lakitiwala namin mga OFW sa kanya. Shout out po sa lahat ng mga overseas Filipino workers. Shout out po sa lahat ng Pilipino na nanirahan na sa iba't ibang panig ng ating mundo. Umaabot po sa akin yung inyong mensahe. Nangangamba po kayo, nalulungkot kayo. Tama rin yung sinabi ni Vice President, Pangulo na tuloy tawag ko, kay Vice President Inday Sara Duterte, nakakahiya na ang estado ng ating bansa kung iahambing mo at ipapahatid mo doon sa pag-inilagay mo sa global stage. Tama po yun. Sinisira tayo ng mga tiwaling politiko, pinagwawatak-watak, wag po tayong pumayag. Let's push them back. Si Raquel Olandesca, hello Attorney Vic, watching here in Bacolod City, you have my vote. Thank you Raquel. Kay Bao_Gum, Attorney, maraming non-partisan ng tahimik lang pero buo suporta namin sa inyo. Maraming salamat. Alam mo ninyo yung ginagawa natin dito. It's more than campaigning. It's a continuation of the advocacy of Akbang ng Maisog, calling for transparency, accountability, peace, and security. And here we are. Wala na po tayong kapayapaan dahil yung mismong gobyerno nagtutulak ng hidwaan. Hidwaang politikal, pinagwawatak-watak ang pamilyang Pilipino, pinagwawatak-watak tayong Pilipino, ang mamamayang Pilipino. Kaya nga po tayo nagkakaroon ng ganitong diskurso. Yung blanco po 28 items po mga kababayan. 28 items ang iniwan nilang blanco. Bungi. 28 items ang iniwan nilang bungi doon sa signed final report ng Bicameral Conference Committee. Ano po ang significance noon?
Dahil po kini-question natin ang dokumentong ito, ang kinakailangan lang gawin ng House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung original copy ng enrolled bill. Ilabas ninyo. Pakita ninyo sa mamamayang Pilipino at kami ang mag-i-scrutinize. Kami ang kikilatis, kami ang titimbang kung totoo yung pinakita ninyo. Kahit wag na sa mamamayang Pilipino, bigyan nyo ng kopya yung mga mambabatas. Bigyan nyo ng kopya si Congressman Sid Ungab nung enrolled bill. Marami na hong media outfits na nag-request, hindi binibigay. Alam mo ninyo, pagkatapos ng pag natatakan na yung pinakita namin sa inyo, na filed na yung final bicameral conference committee report, I was told that in 5 to 10 days dapat to may kopya na. Anong araw na po ngayon? December 11 pa ho nila final yan. Mag-iisang buwan na, sa darating na Tuesday, February 11, wala pa rin ho silang maipakita. Sabi po ni Vice President na pag-iwanan na tayo, gaano kalala ang Pilipinas ngayon? Malala ang Pilipinas, kaya nga ang tugon niya, pag tayo'y tumuntong doon sa global stage, nakakahiya na ang estado nating mga Pilipino dahil sa politika, dahil sa mga nangungurakot sa gobyerno na pag-iwanan na po tayo. Kay Miss Ilongga, hi Miss Ilongga, my colleagues in education, full pledge na boboto sa inyo lahat, Negros Occidental. Maraming salamat Miss Ilongga. Basta Ilongga, hindi na raw po gwapa kundi isog. Basta Ilongga, maisog. Maraming salamat yung ating mga kaibigan diyan sa lalawigan ng Iloilo. Mabuhay po kayo. At yun nga ho, kay May Moreno, dapat araw-araw mag-live kayo, Attorney Vic, about vice scam kasi natatabunan ng ibang issue. Hindi po tayo papayag, May. Pagpaumanhin po ninyo, kagaya po ng sinabi ko sa inyo, hindi naman po ako miyembro ng new media, hindi naman po ako vlogger, sinisikap ko po makipag-ugnayan sa inyo. Basta't po na libre ang ating schedule, ako po ay makikipag-ugnayan sa inyo. Sisikapin ko po everyday, but hindi ko po may pangako sapagkat alam naman ninyo, bilang formal at official na aplikante ninyo bilang senador, ako po yung umiikot din at ang dami ko rin kinakaharap na mga kinakausap everyday, but mahalaga po sa akin na makapag-ugnayan sa inyo, kaya pinipili ko rin po yung ayoko makaabala sa inyong trabaho, sa inyong hanap buhay, sa inyong eskwela, sa inyong pamamasada, kaya po pinipili ko rin po yung oras sa tingin ko ay medyo libre ho kayo para wala naman din akong maagaw na oras at panahon ninyo. So yun ho ang ating napag-usapan. Maraming salamat kanina doon sa Central Luzon Balita kay Miss Alma. Ako po ay inimbitahan sa kanilang programa, yung Publishers Association of the Philippines Incorporated or PAPI. Maraming salamat kay Mang Johnny na kanila pong godfather dyan sa PAPI. Mabuhay po kayo and I hope to see you very very soon. Kay Manman, Attorney Vic, dati ayaw mo magpa-drug test si BBM. Ngayon gusto mo na. Manman, itutuwid ko muna yung iyong opinion. Hindi ko sinabing ayaw ko siyang magpa-drug test. Ako ang nagpakita ng kanyang resulta na negative drug test noong 2021 November. Ako yung nagpakita. Hinatid ko yan sa PIDEA, hinatid ko yan sa NBI, hinatid ko yan sa PNP, sa Camp Crame. Patuloy yung usapin na siya ay gumagamit di umano ng illegal na droga at pati yung aking ipinakitang resulta ay kini-question na ako raw ay bahagi ng panlilinlang at naki-question din ang aking kredibilidad at integridad. Kaya nga ang sabi ko, para matapos na yan, sumailalim na siya sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Tuldukan na yung isyong yan. Pero narinig naman ninyong lahat. Nung siya'y tinanong ng GMA7 reporter, ang sagot niya, hindi lang isang no, dalawang mariin na no. Ayaw niyang sumailalim sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Kayo na ang magbuo ng sarili ninyong opinion bakit ayaw niyang sumailalim diyan sa isang pagsusulit pagdating sa droga. Kayo na ho ang bumuo ng inyong opinion. Aking ginagawa,
Ang pagiging tinig ninyo, pinapahatid natin, pinaglalaban natin kung anong nararapat at ano yung naaayon sa ating saligang batas. So yun nga ho, ang sabi po ni Vice President Inday Sara sa tanong na do you feel betrayed? Ang sagot niya, wala siyang pakiramdam. Dahil wala naman siyang relasyon sa mga politiko at kahit siya Vice President na, ang kanyang circle of friends ay hindi mga politiko. At tama yun sapagkat yung kaibigan niya bago siya maging Vice Presidente, nakakatiyak siya. Totoong mga tao yun na nagmamalasakit sa kanya at walang interes na isusulong kung hindi protektahan siya. Kay Pablo, lakas mo po dito sa Cebu, especially sa Balamban, Cebu. Naku Pablo, nakakatuwa yung iyong mensahe. Tulungan po niyo ako mangampanya. Kay Sunny, we will vote for you from the province of Bataan. Maraming salamat Bataan. I was just there 2 days ago. Kay Ludi62, okay ang sked ng live mo po habang naghahaponan, nanonood kami sa iyo. Tama po yun, kaya rin po pinili ko yun dahil kagaya ninyo, ako po'y dumaranas ng traffic araw-araw. Alam ko ho, yung oras ng traffic. Ano pong oras ng traffic? Lahat ng oras traffic. Pero lalo na, yung 5 to 7, 5 to 8 dahil yan po'y uwian. At syempre yung umaga, hatiran sa eskwela, papasok sa opisina, traffic din po yan. But ngayon no, 24/7 na rin no, ang traffic sa Pilipinas. Kay Maricres Marapon, shout out sir, shout out kay Maricres Marapon. Salamat sa iyong pagsubaybay at pakikiisa. At salamat din po pala, nung isang araw, nung huli po tayong nag-live, ay napakarami pong bagong followers at ako po'y nagulat. Kaya po ako'y nagiging maingat lalo dito sa ating diskurso sa inyo sapagkat dami pong sumusubaybay. Ako ho ay ang dami ko nakakasalamuha everyday and I'm surprised na nagsasabi sila'y nakasunod o nagfa-follow dito sa ating pahina. Kaya lalo kong pinaiigting yung aking mga impormasyon at mensaheng binabahagi sa inyo. Dito po ay walang fake news. I'm trying to deliver important information that are relevant, that are timely, that are correct. At I'm trying to share with you my incisive and analytical and cerebral assessment and analysis ng mga nangyayari po sa ating lipunan. Kay Romel, ikakampanya kita attorney sa mga pamilya ko from Masbate. Solid kami sa imo. Salamat Romel, dagang salamat sa iyo Romel. At balik po tayo sa issue ng budget ha. Meron pong nagtanong kanina yung sa food security emergency doon po sa bigas. Hindi rin po ako sang-ayon doon dahil magdedeklara ka lang ng food emergency or food security pagdating sa bigas kung merong shortage. May shortage ba ng bigas? Apaw ho ang bigas eh. Bumabaha po ang bigas eh. Magpunta po kayo sa Davao. Bumabaha po ang bigas doon. Pinamimigay ng mga politiko sa kanilang naisin na talunin si Pangulong Duterte bilang mayor. Hindi po sila mananalo doon. Bumabaha po ng bigas sa Davao. So, bakit tayo nagdeklara ng food emergency or food security sa bigas? Pangalawa, sumisirit pa ho ba ang presyo ng bigas? Dapat to pagka may shortage na talagang na-determine na may shortage or kakulangan o kaya talagang sumisirit ang presyo ng bigas. Sobra-sobra po ang bigas eh. Kahit sa pandaigdigang merkado, sobra-sobra po ang bigas. Andito na nga po sa Pilipinas eh. Binagsak nila yung taripa from 35% ginawang 15%. Yung binaba po ng taripa, dapat po yung savings sa mga nag-aangkat. At yung savings na yun, dapat nakikinabang ang ordinaryong Pilipino. Baliktad po yung nangyari. Bumaba na yung taripa, di kumita na ho yung mga nag-aangkat, yung mga trader. Kumita na, hindi po, wag na yung retailer, walang kita po yung retailer eh. Binagsak na yung taripa, kita na po doon. Yung mga importer, pati smuggler, kita. Pagdating po sa merkado, mataas pa rin. Triple po ang kita nila eh. Ganon po kasalbahe ang nagaganap ngayon sa ating lipunan. Kawawa ang consumer. Lalong naghihirap ang mahihirap. Wala pong food security sa bigas dapat. Bumabaha po ng bigas.
Ang dami pong bigas, parte po yan ng pinamimigay nilang ayuda, yung mga tiwali sa gobyerno, bigas. Magpunta po kayo sa probinsya, apaw po ang bigas. Kay James, kinakampanya po kita dito sa Lanao del Norte, sir. Thank you, Sir James, sa iyong pangangampanya. Kailangan ko ang tulong ninyo, pangampanya po ninyo ko sa inyong pamilya, sa inyong kamag-anak, sa inyong kaibigan, sa lahat ng Pilipino sa mampanig na mundo. Alam ko, yung ating mga kaibigan na overseas Filipinos, kayo po'y tumutulong sa akin. Maraming salamat po. Kay Soloista, Attorney, totoo ba mas summit maiwan? Mas masakit maiwan ng karelasyon kaysa ma-impeach. Si VP kahit may pinagdadaanan, mabiro pa rin parang tatay niya. Alam mo ninyo, kaya nga sabi ko, maisog na haharapin ni Vice President Sara Duterte itong impeachment laban sa kanya. At yung sinabi niya, totoo po yun. Wala nga raw po siyang emosyon pagdating sa mga nakilala niya at nakakasalamuhang patuloy na politiko. Hindi dahil hindi niya sila kaibigan, kundi she's maintained. And yun po ang intensyon niya, layunin niya, ang kanyang kaibigan, nung wala siyang pwesto, nung hindi siya Vice President, ay kaibigan pa rin niya hanggang ngayon. Gano'n naman po talaga Hindi po siya Nokia. Hindi po siya user-friendly. Yun po ang tunay na tao. Kaya kahanga-hanga yung attitude na gano'n ni Vice President Inday Sara Duterte. Yun din po ang tanong sa kanya Bakit sa tingin niya ay napakabilis pirmahan yung impeachment laban sa kanya? Ang tugon nga po niya, dahil wala naman siyang personal na relasyon sa mga politiko. Kilala niya, nakakasalamuhan niya bilang pangalawang mataas na opisyal ng ating bansa, pero hanggang dun lang. Hindi niya talaga kaibigang malalim dahil ang kanyang circle of friends, pinanatili niya yung mga kasama niya nung araw pa. Kay Pepe_Pacheco the 5th or V, sino po ba ang presidente ng Pilipinas, Attorney Vic? Si BBM po ba o si Romualdez? Alam mo ninyo, ako hindi ko rin alam. Ako rin hindi ko alam. Hindi ko alam. At ang alam ko lamang, masasagot ko kayo, nung ako'y naglilingkod pa sa pamahalaan, maraming nag-aastang Pangulo, wala namang mandato kahit isang boto. Maraming feeling Pangulo, wala namang mandato bilang Pangulo. Samantalang yung may mandato na maging Pangulo, hindi naman ginagampanan yung trabaho ng kanyang opisina. Doon tayo nagkakaproblema. So yun ang ating pinag-uusapan, budget. Itong illegal, immoral, invalid, criminal, and unconstitutional 2025 budget, wag po tayong malilihis diyan. KEA, ask ko lang po if sang-ayon po kayo sakaling tatakbong presidente si Vice President Sara Duterte. Yes, I will support Vice President Inday Sara Duterte should she eventually decide to run for president. Siya naman po talaga ang incoming na, kaya siya sinisira Yung kanyang pamilya, yung kanyang pagkatao, sinisira nung isang taong nangangarap maging Pangulo kahit walang kapana-panalo. At para maabot niya ang kanyang ang pangarap na talaga namang imposible, sinisira niya ang ating sistema ng demokrasya, sinisira niya ang sambayan ng Pilipino, sinisira niya ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para lang matupad ang kanyang pangarap. So dito po tayo uli sa budget, ulitin ko, update tayo. Tayo'y nag-file ng motion for issuance of subpoena duces tecum. Ibig sabihin po, tayo po'y nagre-request sa Korte Suprema, subpinahan ang House of Representatives Bills and Index Service, na i-file na po ito kahapon at kanina. At hinihiling po natin na i-produce yung enrolled bill. Huwag po ninyong kakalimutan na enrolled bill. Iba po yung BICAM report sa enrolled bill. Mahalagang ilabas yung enrolled bill, ating pananagutin kung sino nagsalaula sa ating 2025 budget. Humihingi po tayo na mag-issue ng subpoena. Malaking bagay po ito pati sa mga maestrado ng ating Korte Suprema, sapagkat dadali po yung kanilang trabaho at makikita nila na itong 2025 budget is nothing but a fruit of a very poisonous and erroneous legislative process.
dapat ito'y ideklarang unconstitutional. Queenberth, you hate corruption pero the answer to that is transparency. So bakit ayaw ng SALN reveal? Liar ka. Si Queen Beach, hindi po, mali lang yung pagkakaintindi mo. I am all for the filing of SALN. Ayaw kitang tugunan ng bintang mo sa akin dahil dito sa aking pahina, welcome lahat. Sabi ko nga, kahit hindi kayo sang-ayon. Ang sabi ko, ayaw kong ilathala o i-publish ang SALN ng mga nasa gobyerno. Ako'y wala pa sa gobyerno. Pero ang aking sagot, pabor ito sa mga nasa gobyerno. Pati mga korap. Ayoko po tutol ako na ilathala o i-publish. Bakit? Iaharas po yung pamilya ng mga yan. You're going to put them in harm's way. You're going to endanger their safety. Si Queen Beach, ikaw ba'y payag ka? Ilathala mo yung income tax return mo. Publish mo. Diyan, i-publish mo sa pahayagan. Payag ka. I-publish mo sa social media. Payag ka. Hindi ko sinasabing hindi ka nagbabayad ng iyong buwis. Malamang nagbabayad ka. Pero payag ka ba na i-publish o isa publiko yung iyong income tax return, whether malaki yan or whether maliit yan? Tanungin mo yung iyong kung negosyante ka, yung kapwa mo negosyante, payag ka ba na ilathala yung ating mga income tax return? Kung ikay na may napapabilang sa ilang bilyonaryo sa ating bansa, tanungin mo yung kapwa mo bilyonaryo, payag ka bang ilathala iyong income tax return mo? Kung katulad ka lang namin, ang marami kong followers dito na ordinaryo manggagawa, tanungin mo, payag ka ba na ilathala yung income tax return mo? Yun ang ating tinututulan, hindi yung SALN. Sapagkat ako, kagaya ko, nung ako ay naglilingkod sa pamahalaan, nag-file ako ng aking SALN. Nandyan yan sa tanggapan ng Pangulo, nag-file ako ng SALN. Kaya Rogeline, Attorney Vic, we support you from Tacurong City, Sultan Kudarat. Maraming salamat, maraming salamat. At yun nga yung sinabi ko, mahalaga, pag-usapan natin yung budget. Alam mo ninyo, kaya nila tinatago yung usapin ng budget. Napapaya sila. Una, sinabi nila, sinungaling si Pangulong Duterte, kinain nila yung kanilang bintang. Sinabi nila na kami raw po ay nagsisinungaling, kami raw po ay fake news at kami malisyoso. Kinain nila lahat ng sinabi sapagkat nagsampa kami ng kaso. Pero higit sa lahat, tinatago po nila yung usaping ito sapagkat ayaw nilang malaman ng mga creditors ng Pilipinas, foreign and local creditors, na may problema yung budget. Bakit? Hindi po sila basta-basta papautangin. Bakit? Wala pong magpapautang ng kahit na magkanong halaga kung walang kasiguruhan na ikay mababayaran. At pag nadeklarang unconstitutional itong 2025 budget, hindi sila basta-basta makakautang. At pag hindi sila nakautang, wag po kayo mag-alala. Hindi naman po tayo magbebenepisyo pag sila'y nakautang eh. Pag hindi sila nakautang, hindi mapopondohan yung kanilang akap. Hindi mapopondohan yung kanilang AIX, hindi mapopondohan yung kanilang unprogrammed appropriation o yung pork barrel. Yan ang kanilang pangamba. Kaya linulubog nila pati yung mga tiwaling traditional media. Hindi binabalita itong usaping ito, ginagamit yung impeachment ni Inday Sara bilang panakip sa higit na malaking usapin itong napaka-anomalyang 2025 budget. Huwag po tayo magpapalihis. Ito ang tunay na usapin, ito ang tunay na usapan. Balik po tayo sa sentro, ito ang ating hindi titigilan. Kay Ray Ladista, Go Attorney, love you watching from Dapitan City, Zamboanga del Norte. Maraming salamat Ray at sa mga taga Zamboanga. Mabuhay po kayo. So ito po yung ating usapin. Huwag po tayong lilihis. Tinatago nila. Pinagtatakpan nila na corner na sila. Hindi nila may paliwanag itong illegal, immoral, criminal na 2025 budget. Ilabas ninyo yung enroll bill. Si Stella Kimbo, yung mga taga Marikina, mag-isip-isip po kayo. Mag-isip-isip kayo. Yung 1+1 ng taong yan ay maabot po ng 6.325 trillion. Kahit napakaraming blanco, nasagot niya yung final amount ng ating budget. Yan ang ating pananagutin. Ilabas ninyo yung kopya ng enrolled bill. Again, ito'y authority sa usaping budget. Congressman Sid Ungab confirmed to me just a moment before I went on live na wala hong ipinapakita at walang inilalabas
ang Bills and Index Service ng House of Representatives nitong enrolled bill. December 11 pa ho na i-file yung BICAM report na final, ratified, signed, and approved. Ngayon po ay ilang araw na lang mag-iisang buwan na walang maipakitang enrolled bill. Yan po yung hinihingi natin sa Korte Suprema na mag-issue na ng subpoena, ipalabas at dadali po yung ating trabaho at paghahanap ng transparency at accountability. At sumulat na rin po tayo, we humbly requested yung kopya po, yung pangalan ng bumubuo ng Technical Working Group ng mga empleyado ng House of Representatives Committee on Appropriation. Sumulat na rin po tayo sa Senate Secretary, hinihingi po yung pangalan at listahan ng mga empleyadong bumubuo, yung mga kawani ng Senado na bumubuo ng Technical Working Group or Technical Working Staff ng Committee on Finance ng Senado. Dahil po binibuild up na po ng ating mga abogado yung kaso laban sa mga tiwaling mangbabatas. At tuloy-tuloy po tayo, hindi po natin lulubayan ito, kaya ako po binabalik sa usapin ng budget. Balik po tayo sa sentro. Pinagtatakpan nila, wag po tayong pumayag. Andrea, May 218, hindi duwag, hindi sunod-sunuran at matapang. Go, Attorney Vic. Maraming salamat, Andrea. Tayo po ay Pilipino, abogado maisog at ginagawa ko ito'y para sa inyo. Ako po'y nagiging tinig ninyo at umaasa sa inyong tulong at proteksyon sapagkat alam ho ninyo hindi rin naman biro at mapanganib ang magsabi ng katotohanan. Subalit tayo po'y bilang Pilipino, dapat bahagi tayo ng mga importante at mahalagang usaping panlipunan katulad ng anomalous, illegal, invalid, immoral, unlawful, and unconstitutional 2025 budget. Huwag po tayong magpa-distract. Hindi po usapin talaga ang impeachment laban kay Inday Sara. Ito po'y ginagamit nila panglihis. Dito sa na-corner sila, nahuli sila, huling-huli. 28 blankong item diyan sa BICAM, iniwan po nila. At sino yung makating kamay na naglagay ng halaga? Yan po yung ating usapin. Unconstitutional po ito. Ayaw nilang pag-usapan. Natatakot sila. Bakit? Alam na po ng iba't ibang business group. Pinag-uusapan na po how they mangle the 2025 budget. Alam na ito na Makati Business Club. Alam nila ito. At itinatago nila ito sa ating mga creditors. Dahil magkakaproblema sila pag nagkaroon ng pangamba yung creditors, hindi sila makakautang basta-basta. Bakit naman sila nangangamba na hindi sila makautang? Gagamitin na naman yung dahilan. Kasi raw po destabilizer tayo. Paanong destabilizer? Kayo ang gumagawa ng maanumalyang budget. Nahuli lang namin kayo. Walang destabilizer na kumikilala sa supremacy ng ating saligang batas. Walang destabilizer na tumatakbo sa Korte Suprema at humihingi ng karampatang lunas sa ginawa ninyong unconstitutional, criminal, unlawful, invalid 2025 budget. Wala hong ganung destabilizer. In fact, kami, sa Hakbang ng Maisog, we have always advocated for all those in the government at lahat ng Pilipino to uphold, defend, and respect our Constitution. Kayo, yung mga tiwaling mangbabatas, ang walang respeto at pagkilala sa ating saligang batas. At yung mambabatas na ginagawang mangmang ang sambayan ng Pilipino na ito raw po'y ministerial duty lamang, paano naging ministerial duty ang halagang 241 billion pesos? Paano naging ministerial yan? Sige nga, ipaliwanag mo. Bakit hindi mo ilabas yung enrolled bill? Huwag mo kaming gawing mangmang. Hindi ka naman din ganun katalino kung tratuhin mo kami. Ginagawa mo kaming mangmang. Ikaw ay empleyado namin. Ang sahod mo, sahod lang salary. Hindi kasama yung kurakot at korupsyon mo. Galing yan sa buwis ng sambayan ng Pilipino. Puntahan natin luho mo. Yung luho mo, yung bag mong milyong-milyong pisong halaga, galing yan sa pera ng Pilipino. Buwis namin yan. Yung mga mamahali mong relo, buwis namin yan. Yung bag mo na nagkakahalagang 3 milyon, 5 milyon, pangarap na yan ng ordinaryong Pilipinong magkaroon. Magkaroon man lang ng 3 milyon, 2 milyon bago pumikit ang kanilang mata dito sa mundong ibabaw para meron silang maiwan sa kanilang mga mahal sa buhay. Ikaw bag lang,
Napakaswerte mo naman. Hindi swerte tawag doon. Napaka-corrupt mo naman. Pera ng Pilipino ginagamit mo. So muli po, ang issue natin, budget ha. Ating suportahan ipagtanggol. Hindi lamang si Vice President Inday Sara Duterte, kung hindi, ang 32 milyong Pilipinong tumangkilik sa kanya at ginawa siyang Vice Presidente. Ating protektahan at ipagtanggol ang 32 milyong Pilipino who lawfully, legally, constitutionally and democratically elected Inday Sara to be our Vice President. Huwag po nating hayaang patuloy ninanakaw ang pera nating mga Pilipino. Huwag rin po natin lalong pahintulutan na pati ang pangalawang Pangulo ay nanakawin sa atin ng iilang tiwali at elitistang mangbabatas. 300 lamang po ito higit kumulang. Ang bumoto po kay Inday Sara ay 32 milyong Pilipino. Atin po itong protektahan. Muli ho, maraming salamat. Ang akin pong numero uli ay number 56. Madali pong tandaan, 56. Hindi po ito yung 56 na pautang. Hindi po ito yung 56 na pabigat. 5656, isang investment para sa isang tunay, maisog at totoong oposisyon sa Senado. Atin pong babantayan ang ating budget. Lalabanan po natin ang mga korap. Tulungan po ninyo ako mangampanya, number 56, bilang senador ninyo, Attorney Vic Rodriguez.